days I held on tight, every prayer whispered through the night. Distance tried, but love stayed strong. Hey Lord, di kami. Ayun, so, nakaahon sa hirap, ano pa ba, gold digger, pera lang ang hanap para maka maiba yung buhay mo, ginagalingan para makakuha ng AFAM. And then, ano pa ba yung mga sinasabi ng mga sa paligid natin, minsan sa mga family din natin, maririnig natin. At hindi naman natin sila masisi talaga dahil hindi naman natin pinagmamalaki na talaga naman pag foreigner sa example kung ano ba sa Europe or in Germany, bago sila kasi doon magkatapos ng school nila for like high school sa atin or magka-college pa sila, mayroon na kasi sila agad na trabaho eh. Pero lang kung tamad talaga yung tao na yun. So, kung baga, meron na talaga silang salary na monthly. So, ibig sabihin, pag, halimbawa, German yung boyfriend mo, may monthly na siya na income. So i-convert mo dito sa Pilipinas, so, malaki na yun. So, kaya siguro nasasabi din nila na, mapira yung mga foreigner. Mapira yun, mayaman, but hindi siya madali guys na may foreigner ka din. Hindi ibig sabihin na kung may foreigner ka ay yayaman ka na. Maraming mga relationship or husband and wife na nagkahiwalay dahil sa financial, hindi na suportahan ng kanyang partner, nag-divorce. So marami guys, hindi ibig sabihin na pag in general na kung mayroon kang foreigner ay yayaman ka na. Kasi mayroon namang basic lang, yung kanang tinatanggap buwan-buwan, mayroon namang higher or siguro yung work nila ay mas malaki yung sahod. And then mayroon talagang foreigner din na talagang mayaman na talaga sila, yung pamilya nila. So may mga business o mga high-end na yun. So hindi nyo pwedeng i-general na kung may AFAM o may foreigner ay like sindising ko na. Ayan. So, kaya minsan sinasabi na lang ng iba ay mag-foreigner na lang ako. Yes guys, iba kasi yung foreigner so hindi o sa Pinoy. Pero hindi ko naman sinasabi na may mga Pinoy na hindi naman trusted. Depende yun sa tao, kahit foreigner ka man o hindi ka man foreigner, ay depende yun sa tao paano sila mag-trust o paano sila maging ka-trust. Ayan. Hindi yan nabe-base kung ano siya, anong lahi meron siya. Hindi yan nabe-base kung anong meron siya. Yun ay sa tao yan. So, ganun din sa atin ng mga babae. Mayroong sinasabi na yung Pilipina daw ay mukhang pera, lagi na lang nanghihingi ng pera sa mga AFAM para mabuhay, hindi na sa trabaho, hindi naman lahat. Dahil ako, hindi din ako pinapagtrabaho, pero marunong ako maghanap ng sarili kong pera. And marami akong nabibili din na hindi ko naman dapat siya bilhin dahil hindi naman ako sinabihan na bilhin ko yun. Pero alam ko kasing humawak ng pinaghihirapan na pera ng partner ko. So, hindi natin pwedeng i-generalize na pag itong ginawa ng isang Pinay, lahat na ginawa na ng lahat ng Pinay. Ito yung ginawa ng isang foreigner ay ginawa na ng lahat ng foreigner. Kasi kanya-kanya tayong attitude, kanya-kanya tayong paniniwala at kanya-kanya tayong katauhan. So, hindi lahat ay pare-pareho. So, ibig sabihin pare-parehon tayo di. Pareho tayo ng mukha, di ba? So, iba-iba tayo ng naranasan, iba-iba tayo ng goal, iba-iba tayo ng pag-handle ng relationship. Kung hindi nag-click ng relationship mo noon, so baka ngayon mag-click. So, hindi mo siya pwedeng i-generalize. So, ito. Sinasabi pa pag nakapag-asawa ka ng foreigner ay buhay reyna ka na. Yes, kung may pera yung apa mo. Ito yung misconception or maling paniniwala ng mga Pinay. Kaya guys, dito sa Pilipinas maraming mga pulubi. Sasabihin ko sa inyo, may nakita rin ako sa simbahan, may nakita ako sa kalye, may nakita ako sa
train station. Yeah, bus station. Sa, ano talaga guys, sa church. Yan, may nakikita ko. Or, alam mo yung Catholic church, malaking church, na mayroon talagang humihingi doon ng tulong mga foreigner dahil ano yung kwento, iniwan na sila ng kanilang Pinay dahil wala ng pera. So, hindi lahat naman ng Pinay iiwan ka dahil wala ka ng pera. So, kaya hindi tayo pwedeng mag-conclude, magbigay ng conclusion na ito yung nangyari sa isa, mangyayari din sa iyo o mangyayari din sa akin. So, kanya-kanya tayong buhay. Kanya-kanya tayong paano natin gawin ng maayos yung buhay natin. So, mga maling paniniwala lang na pag makapag-asawa ka ng foreigner ay yayaman ka na. Yayaman ka siguro kung pareho kayong masipag, pareho kayong may teamwork kayo. Kung ikaw na partner ay laging namang gastos ng gastos, so walang mangyari din, di ba? So, it depends sa partnership yung dalawa. Paano kayo magtipid, paano yung lifestyle ninyo. So, hindi to usapang pag may asawa ka ay granted, yayaman ka na. Hindi guys. Dahil marami ring mga foreigner na naghihikahos din sa buhay. May bahay nga, wala silang bahay. So, yun. Minsan hindi na sinasabi yan ng hindi na sinasabi ng mga Pinay na may mga partner. Always they shown. Napakita nila they show na, ay, napakaganda ng buhay namin na may partner ako na foreigner. But behind, minsan din na nila pinapakita how they struggle na mayroong foreigner sila. So, una na struggle na sasabihin ko sa inyo ay hindi madali guys, may foreigner. First, iba yung culture nila, iba yung belief nila, iba yung family orientation nila. Dahil kung American yan, iba yung buhay doon sa Amerika, iba yung buhay sa Pilipinas. So, una-una pa lang guys, mahirap na. So, wag nyo sabihin na madali lang magka-foreigner. Una-una yung culture, yung attitude, yung maswerte ka lang kung pareho kayong Christian kasi meron kayong foundation na isa, no? Anything na mahirap pag-usapan or anything na may conflict, you have God that yun ang magsusolve o doon kayo mag-limit sa isang bagay na yun dahil pareho kayo Christian. But kung hindi siya Christian at ikaw ay Christian or both kayo hindi Christian, nako, napakahirap sa mga adjustment sa culture, sa ugali, sa pagkain. So, hindi yan tama na sinasabi nila na buhay prinsesa kapag mayroon kang foreigner, kung mayroon kang AFAM. No, it's not. Dahil marami tayong dapat i-adjust. Kung ang kinakain natin dito ay rice in the morning, very heavy, there they only eat bread or potatoes or burger or pizza. So, doon pa lang, ako, mga lalapay-pay ka na talaga. And then, ano pa ba? Yung salita. O, kung hindi ka fluent sa English, iba pala yung pagkaintindi niya, iba yung pagkakaintindi mo. Kahit nga fluent ka pa sa English, naiintindihan mo, minsan iba yung sa utak niya pala eh. Iba nyo pala yung kinonstruct yung sentence na iba pala yung mo. Kaya kayong conflict. So, hindi yan totoo guys na napakadali lang. Napakahirap may partner na foreigner. Yan, sabihin ko sa inyo. And, ano pa ba? May next video siguro kasi marami na, na mahaba na. So, ito share ko guys sa inyo dahil sa mga Pinay na lang attached sila na maghanap ng foreigner. Masyado silang, tawag ito, nawalan na ng pag-asa. So, kahit kakilala lang nila ng foreigner, ay nag-yes na agad. Pumunta na doon o pumunta na dito. Ano nangyari? Nabuntis, pinabayaan, pumunta doon, pinatay. Hindi naman lahat guys, pero be aware sa mga pangyayari sa paligid. And hindi dahil last minute na tayo ay kung ano na lang yung darating dyan. We are special, we are created by God's image. Mahal tayo ni Lord. Wag tayo guys, lalagpas doon sa plano ni Lord. Kasi minsan,
kahit meron na tayong red flag na nakikita, go pa rin tayo. So, at the end, papanish ka ni God or paparana sa'yo ni God yung mga kahirapan. So, sana ma-realize natin, di ba? So, basta, be wise, always ask wisdom kay God, at laging yung foundation lang talaga si God. Any man, ano man yan na klase ng tao, ano man yan na lahi, basta foundation mo si God. Pareho kayong may paniniwala kay God. So everything will be all right. Ayan. Yes! So yun lang guys ang ating video for today. And next video guys, i-share ko sila ng mga struggle ng mga may asawang foreigner. So hindi siya masaya. Sabihin ko sa inyo, hindi siya bed of roses always. Meron siyang mga dapat i-consider, dapat natin i-anticipate as a wife of a foreigner. Yeah. So, thank you for watching and see you in my next vlog. Don't forget to hit the subscribe button, share, and like. Bye!